May mga tao tayong nakakasabay sa biyahe. May mga mukha tayong nakakalimutan. Pero paano kung may isang pasaherong hindi mo na dapat nakita? Dahil matagal na pala siyang wala. Magandang gabi mga kabulong. Karamihan sa atin ay nakaranas ng umuwi ng gabi. Pagod, antok, at gusto na lang makauwi ng ligtas. Pero ayon sa storya natin ngayong gabi, may isang biyahe na hindi na kailanman nakalimutan ng ating tagapagkuwento. At hanggang ngayon, hindi na siya muling sumakay sa rutang iyon. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Dear mga bulong ng gabi, ang pangalan ko po ay Carlo. Delivery rider ako at madalas akong umuwi ng kahating gabi. Isang gabi, bandang 1:00 ng madaling araw, sumakay ako ng huling biyahe ng UV Express dahil sobrang lakas ng ulan. 5 lang kaming pasahero, isang matandang lalaki sa unahan, 2 estudyante sa likod, ako, at isang babaeng nakaupo sa pinakadulong bahagi ng sasakyan. Tahimik lang ang lahat. Naririnig lang ang tunog ng ulan at ang radyo ng driver. Habang tumatagal, isa-isang bumaba ang mga pasahero. Hanggang sa kaming 3 na lang. Ako, ang driver, at ang babaeng nasa likod. Hindi ko siya gaanong pinansin. Nakayuko lang siya at basa ang mahabang buhok. Nang makarating kami sa aking babaan, inabot ko ang bayad ko. Doon ko napansin na nanginginig ang kamay ng driver. Maputla ang mukha niya. At paulit-ulit siyang tumitingin sa rearview mirror. Pagkabigay ko ng bayad, napatingin ako sa salamin. At doon ko napansin ang bagay na nagpahinto ng tibok ng puso ko. Kitang-kita ang buong likod ng sasakyan sa rearview mirror. Ang bakanting upuan, ang basang salamin, at ako. Pero wala roon ang babaeng nasa likod. Mabilis akong lumingon. Nandun siya. Nakaupo. Nakayuko. Pero sa salamin, wala. Bumalik ang tingin ko sa harap. At sa mismong segundo na iyon, bumangon ang ulo niya. Hindi dahan-dahan. Bigla. Parang may humila sa liig niya pataas. At kahit nakatalikod ako, nakita ko sa salamin ng bintana ang kanyang mukha. Maputla, basang-basa, at nakangiti. Napatalon ako sa kinauupuan ko. Sa sobrang gulat, agad akong bumaba kahit hindi pa tuluyang nakahinto ang sasakyan. Habang tumatakbo ako pa uwi, narinig ko ang malakas na busina ng UV. Paglingon ko, nakahinto pa rin ito sa gitna ng kalsada. Bukas ang pinto, pero wala lang ilaw sa loob at walang tao. Kinabukasan, binalikan ko ang terminal para hanapin ang driver. Nang ikwento ko ang nangyari, nanahimik ang dispatcher. Pagkatapos ng ilang segundo, naglabas siya ng lumang dyaryo. May larawan ng isang babae. Mahaba ang buhok, parehong mukha, parehong ngiti.
3 taon na raw ang nakalipas nang mabangga ng truck ang isang babae habang naghihintay ng masasakyan sa parehong lugar kung saan ko siya unang nakita. At ayon sa mga driver, tuwing malakas ang ulan at huling biyahe na, may isang babaeng sumasakay. Tahimik lang, nakayuko, at hindi kailanman bumababa. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo. Habang nililinis ko ang helmet ko, may napansin akong maliit na piraso ng papel na nakasingit sa loob. Hindi ko alam kung paano iyon napunta roon. Basang-basa ang papel at iisa lang ang nakasulat. Salamat sa pagsabay. Kasama ng papel, may isang mahabang hibla ng basang buhok. Hindi na ako muling sumakay ng UV tuwing madaling araw. Pero hanggang ngayon, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing malakas ang ulan at napapadaan ako sa lugar na iyon, may nakikita akong babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakayuko, naghihintay, at sa tuwing mapapalingon ako ulit, wala na siya. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Doon na nagtatapos ang kwento ni Carlo. Minsan, ang pinaka nakakatakot na karanasan ay hindi nangyayari sa mga abandonadong bahay o sementeryo. Minsan, nakakasabay lang natin sila sa pangkaraniwang biyahe. At bago tayo magpaalam ngayong gabi, tandaan ninyo, hindi lahat ng pasaherong nakikita ninyo ay pauwi pa. Maraming salamat mga kabulong sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. At magkita-kita tayong muli dito lamang sa Mga Bulong ng Gabi, kung saan ang bawat bulong ay may dalang lagim. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. An old house breathes in the dark, windows listening, floorboards tired. Mist on the pale fields, a white dress crossing no